sa halip na direktang isa-isahin ang mga sistemang hinihingi, ganito ang sagot ni PBBM. Are already in place. Many of those measures are already in place in terms of the transparency that we have. Mula sa konkretong sistema, tumungo ang sagot sa mga kasong naihain, mga nakulong at mga patuloy na investigasyon. Kasi nga, mababa na nga yung revenues mo, tapos puro ayuda ka pa, nakalimutan mo yung yung infrastructure. Pero listening to the President sa State of the Nation address, sabi ko, puro ayuda naman itong naririnig ko. At saka ang objection ko sa ayuda, may mga leakages dyan eh. Yung mga leakages. Yeah. Leakages as in corruption. Kamusta yung utang, sir? Balik pera na lang. Balik mo, ano lang? Nabayaran na. Walang interest, bayaran nyo lang. Hindi, I mean, kamusta Nabayaran yung na. utang Bayad na? Pero bayad na. Bago bumaba si Digong. Okay. Dadagan ang Lita News Update. Alright, so ngayon po mga kabaitan, ipapakita natin dito sa inyo ito pong buhaya ho ng Estados Unidos. Kung hindi nyo po alam kung saan nyo makikita yung pinakamaraming buhaya ho mga kabaitan, itong Florida. Sabi ng karamihan, makikita nyo po sa kalsada itong mga buhaya, panapag-alagala lamang ho mga kabaitaan. At pag nakikita ng mga pulis ay nililigpit ho nila yan, tinatanggal, inaalis kung saan ho ito man nakikita sa publiko at ibinabalik ko sa creek or sa lake mga kabalitaan. Ibig sabihin ho, hindi ho sila natatakot bagkus kanilang pinoprotektahan ang buhay ho ng buhaya at bawal ho ditong saktan, bawal hong katayin dahil ito po ay bahagi na rin ho sa pamumuhay araw-araw ng mga taga-Florida at kung saang bahagi ho ng Estados Unidos. Sinasabi ho nila na ito talaga ay nakakatulong ho sa ating ecosystem mga kabalitaan. Pero kabaliktaran ho ang mga buhaya ho sa Pilipinas. Sa Amerika, inaalagaan, pinoproteksyonan, yung buhaya dito sa Pilipinas ay kinaiinisan, lalo na dyan sa Kongreso, mga kabalitaan. Dahil po mga buhaya dito sa ating bansa ay gustong magpakayaman, gustong pabagsakin ang ekonomiya ng Pilipinas. Nakasanayan na ho dyan sa Kongreso na kung ikaw ay malakas, siguradong may pondo yung iyong distrito na mapapakinabangan lamang ho ng inyong representante mga kabalitaan. Kung makikita nyo po yung buhaya sa Amerika, tingnan nyo po. Hindi ho nila sinasaktan, yan ay tatakpan lamang yung mata para hindi makita at saka itatali o di kaya bibit-bitin, ibalik kung saan ho ito nanggaling mga kabalitaan. Ang sa atin ho, kulang na lang babatuhin ho ng mga kamatis. Dahil sa walang sawang pagnanakaw sa pera ng ating bayan, kaya ho tayo ay napirwisyo ho sa mga pagbahang ito dahil yung flood control projects na bilyon-bilyon ang halaga ng proyekto ay napapakinabangan lamang ho sa karamihan ng mga buayang tungresista dyan sa Kongreso. Ito pong si Bobo M, speaking pa rin ho ng flood control, nakakaawa ho itong si Bubing na nakakatawa at nakakainis, nakakabuwis at sumagot sa isang foreigner na nagtanong ho sa isang pagtitipon-tipon nila mga kabalitaan na kung saan pinatutukuyan itong flood control scandal sa ating bansa. Tinanong ho dito si Bobo M ng isang foreigner. Ito po, panoorin natin. Mahigit isang taon matapos ipangako ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tututukan ang flood control scandal at ang malalim na problema ng korupsyon, hiningan siya ng direktang sagot. Sapat na ba ang kanyang nagawa sa mahigit 12 buwan at ano ang mga konkretong sistema na dapat makita ng mga Pilipino bago matapos ang kanyang termino? About a year ago, you pledged to tackle a flood control scandal that has shown a very, very harsh spotlight on the Philippines' issues with endemic corruption. Do you believe you've personally done enough to confront that issue in the 12 and a half months since that speech? And what concrete, measurable systems do you think Filipinos can expect to be in place before the end of your term that tackle those issues? Pero sa halip na direktang isa-isahin ang mga sistemang hinihingi, ganito ang sagot ni PBBM. Are already in place. Many of those measures are already in place in terms of the transparency that we have.
Mula sa konkretong sistema, tumungo ang sagot sa mga kasong naihain, mga nakulong at mga patuloy na investigasyon. Well, first of all, let's say those in terms of accountability. Let's take that first, because that has gained the most interest amongst the public. In that, cases have been filed. People have been put behind bars. There are continuing investigations into those who are going to be held accountable, who have to be held accountable for any wrongdoing in terms of corruption, in terms of the flood control scandal. So that is ongoing, and I would not be surprised if that continues to go, that those investigations and this kind of self-examination in terms of the government continues to go beyond my term, beyond 2028. At muling binanggit ng Pangulo ang pagbabago sa sistema at paraan ng pagtatrabaho sa loob ng gobyerno. The reason that I exposed all of this in the SONA before last was simple, because I was shocked by what was going on. And I said we have to, it is so endemic and it is so deeply rooted that you have to do something fairly radical to change the it's not, paradigm shift is actually even a bit of a weak term for it. You have to change the culture, change the thinking of the way people view their positions in government, and that is what we are trying to do. Pero sa tanong kung sapat na ba ang nagawa at ano ang mga konkretong sistemang dapat makita bago matapos ang kanyang termino, hindi na isa-isa ang mga tiyak na hakbang o resultang tinatanong. Hearted Molina para sa 100% Balita. Talaga nakakahiya itong si Buboy, mga kabaitan. No? At saka yung foreign jet talagang inaantok saka hihintay kung ano talaga yung may sagot na tama dito, mga kabaitan. Pati yung katabi niyang host. Ha? Parang napalingon sa napaisip yata yun. Tama kaya itong sagot ni Buboy dito sa puting ito? Ay, naku talaga, no? Wala talaga sa ayos no, si Buboy. Kaya wala ho tayong mapupuntahan, patutunguhan ng maganda ho sa ating bansa. Kaguluhan lamang, mga kabitaan, pag pinunaho ang Buboy administration, itong mga galamay ng mula sa NBI at DOJ ay pinakakasuhan agad, mga kabalitaan. Yun ang magaling lamang ho sila sa mga ganyang bagay. At dito naman ho, sa pautang ng mga ayuda ho ng mga tunggisista. Tamang-tama ho dito, sinupalpal at parang hindi yung makaporma rito, mga kapitan, itong si Falsis, mga kapitan, kay Secretary Jokno, na pilit niya pong ipinapamukha kay Jokno na maliho talaga ang Duterte administration. Maraming utang ang Duterte administration. Pero dito ho, sinagot siya dito ni Jokno na hindi, nabayaran yung mahigit 500 billion pesos bago bumaba sa pwesto si PRRD, mga kabalitaan. At ito po, panoorin natin itong pautang ayuda ho, mga kabalitaan, kung ano ho naging reaksyon dito ni Jokno sa mga buayang tungrisista. Pero Sek, ano ba yung, kasi nabanggit mo yung concern mo na masyadong napakalaki ng mga ayuda ngayon. Kaya hindi mga hard infrastructure. Ang tawag naman namin dyan, the quality of spending. Quality of spending. Kasi mababa na nga yung nakukolekta mong buwis. Kasi unang-una, pag humihina yung ekonomiya, sa personal at saka corporate income tax lang. Yeah. Let's talk about that. No? CIT. Personal income tax mo, bababa rin yun kasi humihina yung ekonomiya, di ba? Personal income. Yung corporation, bababa rin sila. So, apektado rin yun, di ba? So, kasi nga, mababa na nga yung revenues mo, tapos puro ayuda ka pa, nakalimutan mo yung infrastructure. Sec, I've been quoted of saying I hate ayuda kasi I really think there's just a time and place for it. Pero yung mga on the other side, sinasabi nila, pag nagpa-ayuda ka, it's an economic stimulus naman daw. Pero low quality spending ba yun? Ako sa dami ng unemployed na tao, sa tingin ko naman, mas gusto mo naman siguro, may pride ka naman na sinisweldohan ka, may trabaho ka. Kaysa dole out. Kaysa dole out. Napakadaming trabaho na kailangan natin, ha? Yes. Yung magtanim ka na lang sa bundok ng mga because of the reforestation, number one. Yung road maintenance, no?
Tapos yung maglinis ka ng mga rivers. No? Ang daming klaseng trabaho pwede mong bigay di ba? Yeah. Bakit gano'n? Puro ayuda. Nag-multiply talaga yung ayuda. Hindi ko palang nakikita kasi kalalabas lang ng budget. Pero listening to the President sa State of the Nation address, sabi ko, puro ayuda naman itong naririnig ko. At saka ang objection ko sa ayuda, may mga leakages dyan May mga leakages. Yeah. Leakages Meaning as in corruption. Yeah. Pero nung pandemic, napilitan ang administrasyon na pandemic? Ito. Talagang pinipilit niya naman ho yung sarili niya dito na itong talagang Duterte ay umutang ho ng pera. Umutang. Natural, utang talaga ng pera ho yan. Kasi nga pandemic, buhay yung pinag-uusapan dyan, Falsis. Buti nga, nabuhay ka pa Kung napasama ka sa mga natsugi sa pandemic, ewan ko lang. Ito talaga to si Falsis, wala talaga sa ayos magtanong, napakawalang kwenta ho. Anong gagawin ni Pangulong Duterte kung wala tayong pera tapos tayo humarap po tayo sa krisis ng pandemya. So, sisisihin na naman yung Duterte administration dahil walang ginawa ho during pandemic time. Tapos pag nangutang, pupunain. O saan ba? Saan ka ba lulugar? Ano ba talagang hinahanap mo, Falsis? Panggugulo lang ba talaga? O sadyang may patong yung ulo mo kaya medyo gusto mo lang siraan yung mga Duterte at ipapamukha sa taong bayan na korap at maraming utang iniwanan na hindi binabayaran. Ito, sinupalpalo siya rito mga kabitaan ni Jokno dahil po nagulat to siya sa reaksyon niya dito. Gulat na gulat to siya sa sinabi ni Jokno na bayad na ho ang pinahiram naming utang sa dating administrasyong Duterte. focus sa ayuda. To me, nung pandemic talaga, ang prioridad noon, mabuhay tayo di ba? Kasabihan, kung kayo may buhay, may pag-asa. Exigency yun Di ba? And remember, when the pandemic hit, ang BSP governor si Sec Hindi na ako budget secretary. Oo, Nasa, BSP na siya. Nagpautang ang BSP sa national government. Yeah. Gov, I magkano remember yung that. pinautang nyo? 540 billion Yes. pesos. That's approximately at that time, mga 100 billion dollars. Baka may magtataka nanonood, paano nagpapautang ang Bangko Sentral to the government, government din kuno si BSP? Baka lang may magtanong sa mga Para lang may masabit, may tanong to si Falsis Siyempre, gobyerno to gobyerno, magpapautang kasi sila lang magkakasama ho dyan Kaysa naman ng utang sa ibang bansa itong Duterte administration, mas lalong mahirapan. Why si Duterte at tinutulungan ni Jokno ang administrasyong Duterte. Kaya nung nagkaroon ho tayo ng income or budget or pera na mula ho sa Bangko Sentral, marami hong nailigtas na buhay ho dahil marami din ang nawalan nung time nung bago pa lang ho, nung talagang yung pag-spike pa lang ho ng sobrang daming naapektuhan at nahawaan ng COVID-19. Ang daming namatay. Kung hindi ho nagpahiram ng pera yung Bangko Sentral, saan ba tayo ngayon? Kaya magpasalamat ka, Falsis, dahil ikaw ay isa rin sa nakinabang sa effort at sa ginawang pamamaraan ni Tatay Digong Duterte at ng Bangko Sentral na ligtas ka sa kapamakan na maari hong makitil ang iyong buhay dahil sa COVID-19 na iyon, mga kabalitaan. Explain them. Sa batas naman yun. Yes. Under extraordinary circumstances, we can lend money to the national government. Ako kasi, na-appreciate ko yung role ko noon dahil dati nga akong budget secretary. So ko, walang pag-asa itong gobyerno dahil unang-una, mahina yung buwis. Sarado yung ekonomiya, di ba? Walang buwis. Walang makolekta. Tapos ninanakaw pa. Ang laki-laki naman ng expenditures natin dahil kailangan mo ng vaccine, yung mga ayuda, di ba? So, saan kukuha ng pera ang gobyerno? So, sabi ko, pahiramin na lang natin. Yeah. Ano nga ang issue nun? Bibigyan ba natin? May interest pa ba ito? Sabi ko, hindi na. Kamusta yung utang, sir? Balik pera na lang. Balik mo, ano lang? Nabayaran Walang na. interest, bayaran nyo lang. Hindi, I mean, kamusta Nabayaran yung na. utang Bayad na Pero ba? bayad na. Bago bumaba si Digong, Okay. bayad na. On that note, let's go to headline number 2. Yung mukha ni Falsis talagang magkano siya parang ayaw niyang maniwala sa sinasabi ni Secretary Jokno, mga kabalitaan. Ganun yung presidente. Umutang ho siya ng Bangko Sentral, pero bago umalis, bumaba sa pwesto, ay binayaran niya po. So ang tanong, kung korap yung ating dating Pangulong Duterte, mababayaran kaya yun, mga kabalitaan?
Di ba? Yun ang mahirap po doon eh. Ayudang-ayuda kayo tapos ang magbabayad sa inuutang nyo yung taong bayan na hindi ho napapakinabangan. Kayo lang ho nakakaalam kung saan napupunta itong pera ni Juan na inuutang ho ng mga buayang politiko, mga kabalitaan. Alright, so yun po mga kabalitaan. Sana po tuloy-tuloy kayo sa suporta at panonood sa ating munting bahay. Napanood nyo na po ito at sana magiging aral ho natin mga kabalitaan na itong si Tatay Digong, yung mga Duterte, wala ho talagang bahid na korupsyon. Sila lamang ho gumagawa ng kwento para siraan si Sara Duterte, hindi manalo. Subalit yung taong bayan ay hindi na ho nila mauto, hindi na ho nila malinlang dahil mulat na ho sa katotohanan ang mga mamamayang Pilipino, mga kabalitaan. Maraming salamat po. Sana subscribe na ho kayo sa ating munting bahay at pinutin ang notification bell. And then Facebook po, follow, like, and share para at least malaman ng karamihan kung ano pa mga ganapan sa ating lipunan. Ang danagan balita, mo komentaryo, mo latigo. To God be the glory, mwah, chip chip. Peace out.